nakita natin how God protected us. I just wanna share, no, yung testimony ko lang po, dun sa how God protects me. Nung ako po ay nasa Pilipinas, I know that hindi ganun yung, kumbaga, hindi po ako lumaki na, nobody is perfect, pero hindi ako lumaki na maganda yung relationship ko sa aking father, no? And but I already received the Lord Jesus Christ when I was 16 years old. Yan. Bata pa lang ako, pumunta na ako sa church, nakikinig ng Word of God, nagpe-praise and worship, pero wala siya sa puso ko kasi hindi ko pa siya tinanggap bilang Panginoon na sariling tagapagligtas ko ng buhay ko. And then the time comes na naunawaan ko na kailangan ko pala siyang tanggapin, kailangan kong magkaroon ako ng personal relationship sa ating Panginoon. And when I was 16 years old, tinanggap ko ang ating Panginoon sa aking buhay. And hindi po naging maayos, hindi naging maganda, hindi naging smooth yung aking naging buhay bilang Kristiyano dahil isa sa naging parang persecutor ko ay ang aking sariling ama. Ayaw niya na ako'y pumupunta ng bahay-sambahan. Ayaw niya na ginagabi ako. Dahil po ako isang Batanggenya, lumaki kami na medyo conservative type. No? Ang tatay ko, gusto niya, 6 o'clock in the evening, kailangan nasa loob ko na ng bahay. Kailangan kasabay kang kumain ng dinner, ng hapunan. Pag hindi ka nakasabay ng pagkain ng hapunan, yung natirang pagkain at nilagay sa rep, bawal nang galawin. Manigas ka sa gutom. Ganun po ang tatay ko nung araw. Pero, God protects me. Kasi wala naman po akong ginagawang masama. At ako naman ay every Sunday, kumbaga ako ay may mga tungkulin na ginagampanan sa bahay-sambahan. Kaya ako ginagabi ng uwi ng bahay. And na-experience ko how He protected me sa aking ama. Dahil ang aking pong ama ay nananakit. No, I experienced a lot of things na ang MMK. But God is faithful. Nandun na naranasan ko na ako ay hinataw, hinagis, inuntog. Yan. Naranasan ko pa yung mga ganyang bagay. Bakit ko siya pinagtatawanan ngayon? Dahil nandun yung security. Security ko sa ating Panginoon. Kita nyo naman hanggang ngayon, di ba? Kaharap nyo ako, nakakapag-share. Ganun ako pinotektahan ng Panginoon. Napakarami kong naging experiences. Yung hindi ko makakalimutan experience nung time na parang medyo rebellious na yung heart ko, second year college yata ako. Tapos, umalis na ako sa amin. Kasi hinahabol ako ng nanang tatay ko ng, ano ba yun? Basta, hinahabol ako ng tatay ko at ako ay gagarutihin. Diba? Batanggenya talaga. Gagarutihin ako ng tatay ko. Ayaw ko na, malaki na ako eh. Second year college na ako nun. Nung ako hinahabol ng tatay ko, takot ako syempre. At galing ako ng church ng time na yon. So, ibig sabihin, wala akong pera sa bulsa ko. So, to cut a long story short, pinotektahan ako ng Panginoon hanggang makarating ako ng Manila. From Tanay Rizal, nasa Tanay Rizal po kami ng time na yon. From Tanay Rizal, nakarating ako ng Manila, kasama ko ang Panginoon. Bakit? Yung journey ko na yon, bago ako makarating sa lola ko, pagdating ko ng crossing Pasig, kung dun sa mga taga Maynila o Tagalog, alam nyo kung saan ang crossing Pasig. Pagdating ko dun, nung time na yon, ang pamasahe pa sa jeep is 3 pesos and 50 centavos. Ang pera ko that time ay 150.
no? 150, 1 peso and 50 centavos. Yun na lang yung perang natira sa akin. And then I prayed to the Lord. Lord, sabi kong ganun, hindi ako pwede mag 1, 2, 3, madaling araw na wala na akong masasakyan. Hindi ako pwede mag 1, 2, 3 sa jeep. Pero kailangan ko pumunta sa lola ko, kailangan ko isumbong yung ginagawa sa akin ng tatay ko. Ganon. Tapos, alam nyo ba kung paano ako pinutaktahan ng Panginoon? Nung nag-12 o'clock na in the evening, dun sa Mercury Drug, dun sa crossing, may malaking Mercury Drug doon ako nakaupo sa tapat ng poste na may ilaw. Ngayon, 12 o'clock in the evening, pinapatay pala yun. Pinapatay ng security guard. So, nilapitan ako nung isang security guard. Sabi niya, Nene, sabi niya gano'n, sabi niya, saan ka pupunta? Sabi niya gano'n sa akin. Sabi ko, pupunta po ako sa lola ko. Sabi ko, bakit? Sabi niya gano'n, bakit nandito ka? Anong ginagawa mo? Ganyan. Alam niyo ba? God really protects. Sabi niya sa akin, I am praying that time. I was praying. Sabi niya sa akin, tandang-tanda ko yung sabi sa akin ng security guard, kung sa palagay mo, mapagkakatiwalaan ako, sumama ka sa akin. Doon ka na lang sa headquarters kesa dito kasi papatayin ko yung ilaw. Mas safe ka doon. Alam niyo po ba, nakita ko yung sarili ko, kasunod ako ng security guard. Papunta doon sa headquarters nila. Pagdating ko doon sa headquarters nila, 6 na gwardiya, may mga baril. Tapos sabi sa akin di kinuwento ko kung anong nangyari, ganyan. Yung pinaka anong tawag doon, yung leader, supervisor nila, nag-roving, naka-motor. Tapos tinanong niya, bakit may babae doon? Bakit may nene doon? So kinuwento nila, ganyan. Alam niyo sabi sa akin nung supervisor, kapag may ginawa sa iyo na hindi maganda ang isa man sa mga tauhan ko, isumbong mo sa akin. Babalikan kita. Yung security, di ba? Yung protection ng Panginoon. I know God protected me. Hindi ko sila kilala at all. Pero nandun yung assurance. Dwells in the shelter of the Most High. He covered me with His precious blood ng mga panahon na yun. He is our refuge. He is our fortress. Sitwasyon natin dito sa ibang bansa bilang OFW, malayo tayo sa ating mga pamilya. Marami tayong mga pinagdaraanan sa buhay natin. He is our protector, mga kapatid. Hindi ka iiwan ng Panginoon. Sinabi niya yan sa kanyang salita, He will be with you wherever you go. At hindi nagsisinungaling ang salita ng Panginoon. It is the same today, yesterday, and forever. Kaya, kapatid, ano yung kailangang proteksyon na ng Panginoon sa buhay mo sa mga oras na ito? Have faith, believe in Him, and He will do it. He will do it. Next po, He is the source of our strength. Yung medyas nila, sabi ko, hindi naman diba? I salute all of you na umaga pa lang, madaling araw pa lang, Marita? Oo. Kunin mo yung pula sa akin. bumabangon, naglilinis ng 3 floors, may swimming pool pa, may sasakyan pa. But acknowledge who is the source of your strength, kapatid. Sabi ng Panginoon, He is the source of our strength. In Philippians 4:13, I can do all things through Him who gives us strength. Kalakasan sa trabaho mo, kalakasan sa pamilya mo, kalakasan sa relationship mo, kalakasan.
na kinakailangan mo sa mga sandaling ito Kumain ka para tayo. mabaon mo sa year 2024. Kumain na sila kanina. Sabi ng Panginoon, dinala ng mga tao. He is the source of our strength. We can do all things through Christ. Ang kailangan, acknowledge Him. Acknowledge Him. Huwag nating i-post na ay, galing ko talaga. Natapos ko yung 3 floors, nakapaglinis ako ng sasakyan ni Madam, nakapag-ano talaga ako, galing ko talaga. Kapatid, acknowledge that our Lord, our God, He is the one who gives you strength. Kaya nagampanan mo yung tungkulin mo for today. I am so weak. Diba? Yung hinang-hina ka na, physically, emotionally, kasi namimiss natin yung mga pamilya natin sa Pilipinas, yung mga anak natin, yung iba dito, may anak na may sakit. Grabe naman yan, brother. Yung iba dito, may magulang na may sakit. Kapatid, He is the source. Ang Panginoon lamang ang source ng ating mga kalakasan. And when we acknowledge that, when we acknowledge kung kanino nanggagaling yung strength na meron tayo, idodouble niya yan. Ititriple niya pa. At marami ka pang makikita sa buhay mo kung paano kumikilos ang Panginoon. To be honest po, I am so blessed sa buhay ng bawat isa sa inyo. We are humble na makita kayo na sa kabila ng late night na, pagod sa trabaho, pero pinipili pa rin makinig ng salita ng Panginoon. Dahil alam ng bawat isa sa atin that our God will renew our strength. Our strength will be always renewed every morning na tayo ay gigising, mumulat natin yung ating mga mata. Panibagong pakikibaka na naman sa ating buhay, panibagong pagharap sa hamon ng buhay natin. But because ikaw at ako ay may Panginoon, we can do all things